Nuestra Señora de los Desamparados. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! Sa bansang tinaguriang Pueblo Amante de Maria o bayang sumisinta o nagmamahal kay Maria, ang pag-ibig kay Maria ay hindi lamang sinasambit, ito'y isinasabuhay. Si Maria ay ina na kumakalinga, kaibigan na nananatili, at tanglaw na umaakay patungo kay Jesus. Sa mga pusong sugatan, sa mga kaluluwang naliligaw ng landas, at sa mga itinuring na inabandona ng lipunan, may isang yakap na hindi kumakawala. Ang yakap ng ina ng walang mag-aampon. Isang paanyaya ng pag-ibig, isang paalala ng pag-asa. Sa pagdiriwang ng ika-35 anibersaryo ng kanyang pontifical coronation, ika-5 anibersaryo ng pagtatalaga ng parokya bilang pambansang dambana at ika-800 taon ng Transitus o walang hanggang kagalakan ni San Francisco ng Assisi, kasabay ng Franciscan Jubilee Year, muling maririnig ang tinig ng isang ina. Hindi ka nag-iisa. Sa kanyang paggabay, tayo ay inaakay pauwi, pabalik sa Diyos. Mula po dito sa National Shrine of Our Lady of the Abandoned o mas kilala bilang Santa Ana Church, Manila. Ako po si Father Angelo Paulo Esper ng Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Nagdulog sa inang mapagampon, matayang maamo sa ating nakatuon, bayang Pilipinas ay lagi. Noong 1578, itinatag ng mga Pransiskano ang kauna-unahang pamayanang Kristiyano sa labas ng Intramuros, ang Santa Ana de Sapa, dating bahagi ng sinaunang kaharian ng Namayan. Mula sa isang payak na simbahang gawa sa nipa at kawayan, ito'y naging sentro ng pananampalataya at kalakalan. Noong 1717, dumating mula Valencia, Espanya, ang imahe ng Nuestra Señora de los Desamparados sa pangunguna ng Pransiskanong si Fray Vicente Ingles. Sa pagitan ng 1720 hanggang 1725, itinayo ang kasalukuyang simbahang bato sa pamumuno ni Arsobispo at Gobernador General Francisco de Cuesta na nag-alay rin ng kanyang baston de mando o staff of office sa Birhen. Taong 1945 hanggang 1946, himalang nakaligtas ang simbahan at komunidad ng Santa Ana sa pinsala ng digmaan. Taong 1966, natuklasan ang mga sinaunang libingan at porselana mula sa China. Patunay ng isang maunlad na pamayanang umiiral bago pa ang kolonyalismo. Noong taong 1991, idinaos ang canonical coronation ng imahe alinsunod sa papal bull ni Saint Pope John Paul II. At sa taong 2008, idineklara ang Camarin de la Virgen bilang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines. Taong 2020, inaprubahan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang deklarasyon nito bilang pambansang dambana. At noong May 12, 2021, opisyal itong ipinahayag kasabay ng kapistahan ng patrona. Hanggang ngayon, patuloy na lumalago ang debosyon sa mahal na Birhen nang walang mag-ampon habang isinasabuhay ang misyon bilang simbahan ng mga dukha. Taong 2026, iginawad ang Special Bond of Spiritual Communion sa pagitan ng Real Basilica de Nuestra Señora de los Desamparados sa Valencia, Spain at ng shrine dito sa Maynila. Hindi na po kaiba sa atin ang pagiging kaisa sa original na imahe ng Nuestra Señora de los Desamparados sa Valencia, Spain. Mas nagbigay lalim at kulay lamang po ang ating
pagmamahal at debosyon sa mahal na ina, maipadama ang kalinga ng mahal na ina sa mas malawak at mas marami pang mga deboto. Tuwing piyesta ng mahal na ina, isa sa pinakatampok na gawain ay ang mga misa at paghahandog ng bulaklak ng bawat barangay bilang tanda ng pasasalamat, paggalang, panata at pagkakaisa. Para po sa akin, ang pinakagusto ko pong iwan bilang education ministry ang alaala, kasaysayan at makulay na buhay na pananampalataya at debosyon sa Santa Ana. Dagdag na po yung mga kwento, yung mga malalalim na kasaysayan at history po ng simbahan. Ang nais po namin ay yung tunay na pagkalinga bilang ang simbahan po namin ay nasa pangangalaga po at patnubay ng mahal na ina ng walang mag-ampon na patuloy pong nag-aampon sa mga walang kumakalinga at walang nagmamahal. Tunay na makasaysayan ang simbahan ng Santa Ana, isang buhay na saksi sa malalim at mabungang debosyon na hindi lamang nakaukit sa bawat bato, kundi nananatiling buhay sa puso ng bawat mananampalataya. Ang barok fasad na yari sa batong adobe na pinatibay ng apog, batong koral at puti ng itlog ay sumasalamin sa tibay ng pananampalataya. Sa itaas nito, matatagpuan ang mga imahen ni na San Miguel Arcangel, Santa Ana at San Joaquin, mga paalaala ng banal na pinagmulan ng bayan. Ang buong estruktura ng simbahan ay hugis Latin cross, isang tahimik na pahayag ng sakripisyo at kaligtasan. Sa loob, ang octagonal dome ay napapabilibutan ng mga sinaunang pinta ni na Jesus at ng mga apostol. Tila patuloy na nagbabantay sa sambayanang nagtitipon. Sa santuaryo, matatagpuan ang retablong Churrigueresque, isang ginituang obra maestra na nahahati sa 3 antas at nagtatampok sa mga banal, kung saan sa gitna ay ang mahal na birhen. Sa pinakaibaba ay ang tabernakulo kasama ang mga santong Pransiskano. Sa ikalawang antas, ang Nuestra Señora de los Desamparados at sa ikatlong antas, sina Santa Ana, San Pedro at San Pablo. Sa pinakatuktok nito, matatagpuan si San Miguel Arcangel na napapaligiran ng mga medalyon ni na San Diego de Alcala at San Pascual Bailon. Sa puso ng dambana matatagpuan ang Nuestra Señora de los Desamparados. Ang kanyang balat ay may kulay na mulato, timpla ng European at Moorish, na sumasalamin sa kayumangging kulay ng mga Pilipino, kaya't nagiging higit siyang malapit sa kanyang mga deboto. Mas lalo pong lumalim ang debosyon dahil nga po sa kanyang natatanging katangian. Kung mapapansin po natin ang larawan ng Mahal na Birhen ay kulay Pilipino at maka-Pilipino po ang kanyang kulay dahil po sa kanyang mulato na skin texture na kung saan ninais ni Fray Ingles na maging kakulay at maging kabahagi natin ang Mahal na Birhen at hindi kaiba sa atin. Sa kanyang bahagyang pagkakuba, makikita ang isang inang nakikinig, kumakalinga at hindi nang iiwan. Ganun na din po ang kanyang figura na kung saan kung makikita po natin, hindi po siya nakadiretso ng tayo. Bagkus siya po ay nakayuko na kung saan tinatawag po siya na La Geperudeta o The Hunchback dahil ninais ni Fray Ingles na ang imahen ng Mahal na Birhen ay hindi lamang po nakatingin ng diretso, bagkus nakatingin po sa mga kanyang kinakalinga. Kasi gano'n naman po ang mga tao mapagkalinga. Sila po ay yumuyuko at nakikinig at nakikiramdam sa mga tinutulungan niya at minamahal niya. Hawak niya ang Niño Jesus bilang sagisag ng kadalisayan, habang sa kanyang paanan ay ang mga niños inosentes, paalala ng kanyang misyon bilang ina ng mga walang kumakalinga. Ang Cofradia de la Virgen de los Desamparados po ang nagpo-propagate ng debosyon para sa Mahal na Birhen sa panangangalaga rin sa kanyang imahen at sa kamarin at nag-aasikaso sa mga prosesyon, sa mga dalaw ni Maria, sa mga lakbay ni Maria at mainly sa pagpo-propagate ng debosyon sa Mahal na Birhen. Ang imahen ay nakapaloob sa isang hornachina o urna
na pinaniniwalaang yari sa kahoy mula sa galyong Santo Cristo de Burgos. Ang birhen ay napuputungan ng silver corona imperial bilang reyna ng langit at lupa at hawak ang baston de mando, handog ni Francisco de la Cuesta, nooy gobernador general at arsobispo ng Maynila, bilang tanda ng kanyang pagkilalang La Gobernadora de Manila. Isa sa pinakatampok na bahagi ng simbahan ang Camarin de la Virgen, na kinikilalang National Cultural Treasure. Ang mga pintas sa kisame nito ay natatangi sa bansa, kung saan ang huling paghuhukom ang sentro ng salaysay ni na Jesus at Maria. Ang sahig ay yari sa hand-painted blue and white porcelain mula sa Yuan at Ming dynasties ng bansang China. Patunay na ang Santa Ana bilang mahalagang bahagi ng kalakalan sa panahon ng Manila-Acapulco Galleon Trade. Ang mga batong granite sa hagdanan patungo sa Camarin ay tinatawag na Piedra China o batong inchik. Ginamit noon bilang balas ng mga barkong Chino at galyon upang mapanatili ang balanse sa paglalayag. Sa pintuan ng Camarin, matatagpuan ang mga pinta ni na San Miguel at San Gabriel na pinaniniwalaang kasing tanda ng mga obra sa kisame at simboryo na nagpapakita ng pagkakapareho ng estilo at panahon. Dahil sa hugis nitong kahalintulad na isang jewelry box at sa sinaunang mga pinta nito, idineklara ng National Museum of the Philippines ang Camarin bilang National Cultural Treasure. Sa bautisteryo sa paanan ng kampanaryo, ipinapaalala ang binyag bilang simula ng buhay Kristiyano. Sa likod ng simbahan matatagpuan ang Kapilita de la Virgen del Pozo, isang banal na balon na patuloy na dinarayo ng mga debotong naghahanap ng kagalingan at pag-asa. Sa kabuuan, ang simbahan ng Santa Ana ay hindi lamang estruktura ng sining at kasaysayan. Ito ay isang buhay na dambana ng pananampalataya. Noon at ngayon, ang ating mahal na ina ay nananatiling buhay na ilaw sa gitna ng dilim. Tahimik na lakas sa bawat unos na hinaharap ng kanyang bayan. Sa bawat hakbang ng kasaysayan at sa bawat pusong sugatan, inuulit niya ang isang katotohanan. Hindi tayo nag-iisa. Sa mga nangangailangan ng pagkalinga ng isang ina, dito lang po ang mahal na inang Birhen, Desamparados. Naghihintay siya sa atin dito sa Santa Ana, sa mga inabandon na, sa mga kinalimutan na, sa mga naulila. Andito lang ang mahal na inang Birhen, handang maghintay sa inyo at handang kupkupin kayo kahit anong oras. Andito lang siya. Lumapit lang tayo sa Kanya. Hindi niya tayo babayaan. Sa kanyang mapagkalingang presensya, ang takot ay napapalitan ng pag-asa at ang pangungulila ay nagiging pananalig. Siya ang ina na hindi napapagod umakay, hindi nagsasawang kumalinga at hindi kailanman nang iiwan. At sa kanyang paggabay, patuloy tayong bumabangon. May lakas, may liwanag, at may pananampalatayang hindi matitinag. Ako po si Father Angelo Palos, Prayer na Society of St. Paul para sa gabay sa buhay. Doing all for the gospel.